Muli maligayang bati po sa inyong lahat. Patuloy po tayo sa ating pagbibigay katugunan sa inyong mga problemang legal. Ako rin po si Batas, Attorney Batas Mauricio. Narito tayo sa internet, sa YouTube, sa Meta Cafe, at sa iGoogle. Kayo po mga may problemang legal, may katanungan sa batas, saan mapanig ng buong mundo kayo nandoon, maaari po kayo magpadala. I-email nyo po kay Attorney Batas Mauricio sa batasmauricio@yahoo.com. Ulitin natin, batasmauricio@yahoo.com at sa www.batasnews.com. Ngayong araw na ito, ating pong bibigyan katugunan ay yung problema ng isang OFW sa Saudi na nung magtungo riyan sa Saudi ay nagsanla ng kanilang mga ari-arian. Siyempre, para sa placement fee. Ang problema, hindi po nabayaran kagad dahil hindi nakasahod daw kagad dyan sa kanyang employer sa Saudi Arabia. Kaya't narimata ang tanong, meron pa daw bang pag-asa itong OFW sa Saudi na mabawing muli yung pong ari-ariang kanilang isinanla pero hindi nabayaran ang pagkakautang at ngayon ay rematado na. Well, ayon po sa Act 3135, yan po yung batas may kinalaman sa sanlaan ng ari-arian at sa kanyang rematahan, hindi po basta-basta nawawalan ng karapatan ang isang may utang para mabawing muli ang kanyang naiprendang ari-arian at mabayaran ng kanyang pagkakautang. Bakit? Pagkatapos pong marematayan sa pamamagitan ng subasta yung ari-arian naiprenda, meron po siyang 12 buwan upang muling mabayaran yung pong pagkakautang. 12 buwan mula po sa pagkakaganap ng subasta o di kaya pagkakarehistro ng subasta sa likod ng titulo ng ari-ariang naisanla. So meron pa kayong pagkakataon para mabayarang muli yan. Para po sa karagdagang mga hakbang at karagdagang panglilinaw para po dito sa inyong mga problema sa rematahan ng ari-arian, magpadala po kayo ng email kay Attorney Batas Mauricio sa batasmauricio@yahoo.com at sa www.batasnews.com. At siyempre, kami po itutugon kagad dito sa ating pagbibigay serbisyo sa inyo sa YouTube. Muli, ako po si Batas, Attorney Batas Mauricio, nagsasabing, kakampi mo ang batas.